At sa iba pang balita, mga posibleng pagkuhanan naman po ng renewable energy sa Mindanao, inilatag na. Ang detalye mula naman po kay Edith Isidro ng PIA Davao. Isang malaking pagtipon-tipon ang ginawa dito sa lungsod ng Davao para sa presentasyon ng renewable energy potential sa Mindanao at inilunsad ang One-Stop Facilitation at Monitoring Center website. Sa kakulangan ng supply sa kuryente na naranasan sa karamihang lugar sa Mindanao, ang Mindanao Development Authority o MINDA at ang Mindanao Power Monitoring Committee MPMC kasama ang Department of Energy o DOE pag-ugnayan ng US Agency for International Development o USAID ay naglaan ng pundo para sa Climate Change Clean Energy or Synergy Project na isinasagawang pag-aaral sa mga renewable sources, partikular na dito ang hydro at biomass, upang matugunan ang sapat na pundong kinakailangan nito at ng tuluyan may sakatuparan ang proyekto. Sa naganap na pagtipon-tipon sa Waterfront Ensure Hotel kaninang umaga, naganap din ang launching ng prototype grid-based sa One-Stop Shop Facilitation Center na indinisinyo upang mamonitor at ma-evaluate ng estado ng renewable energy applicants at nang mapabilis ang proseso nito. Ayon kay Director Romeo Montenegro ng Investment Promotion at Public Affairs ng MINDA, ang pag-aaral at ang paghanap ng renewable source ng Mindanao at ang pagsasagawa ng One-Stop Shop Facilitation Center for Renewable Application ay isa lamang sa mga pinaghandaan ng MINDA at DOE upang mapanatili at tumaas ng demand ng kuryente sa Mindanao. Anya, ito ay dahil nakitaan ng mataas ng potensyal sa pagpapaunlad ng renewable source ang riyon kung 12 pangunahing river basin ang meron sa bansa, tulad ng Agos at Pulangi Hydro Complex na nagsusupply ng mahigit 50% ng requirements sa kuryente. Now, there was also a cluster on power and infrastructure. And this is very much relevant to Mindanao considering the increase in demand for power in Mindanao, not only today but in the coming years. And dili lang sa Mindanao, our neighboring countries also are making an effort to ensure sustainability and security of their power supply. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edith Isidro ng Philippine Information Agency, Davao Region.